ba? Naramdaman daw sa QC. Oo. Kahit daw kanina nga dito sa atin sa studio. Yes. Oo. Intensity 3 sa Quezon City, and ibig sabihin po na it's considered weak. It may be felt by people indoors, especially yung nasa Building. upper floors of buildings. So yes, that's right. So 5.3. Pero yes, 5.3 yung 7:16 AM. I see. Okay. Oo. So ito, Director, may mga aftershocks bang naramdaman? Yes, may mga we would expect aftershocks for now. But may mga na tayo 2.7, 2.4, 2.2, may okay. aftershock. Ano pong origin natin na tinitignan dito, sir? This is a tectonic earthquake, so may Tectonic. mga faults tayo sa dagat. Okay. Yes, this is an offshore earthquake. Ano po yun? Sorry po Ano po ulit? Nasa dagat po, offshore po yung Offshore, okay. earthquake po, yung epicenter niya. May ano ba yan? Wala naman tsunami, warning, pagkaganyan po kung nasa dagat? Wala naman po kasi yung 5.3 and 4.9, hindi naman po yan makapag-generate ng tsunami. Hindi naman masyadong malakas yan. Yung 4.9 is just considered as a light earthquake, and yung 5.3 naman is considered as a moderate earthquake. So para tayo magkaroon ng tsunami, dapat at least magnitude 6.5. Huwag na natin na asahan. Sana pagdasal na lang natin. Pero wala hong pagka ganito wala naman tayong damages pa pagka ganyan. Depende siguro sa mga kung paano ginawa. Yes, but for intensity 3, kahit intensity 4, hindi po tayo nag-expect ng damage. I see, okay. Yung damage nasa usually intensity 6. Okay. Director, maraming salamat. Thank you, sir. Yes, maraming salamat din po sa inyo. Ayan.